Magandang umaga po. Good morning. Isang maulan at malamig, mabagyong umaga sa ating lahat. It's expected na kapag hugan itong panahon, talagang marami ang hindi nakakapag-church dahil nga sa masamang panahon, especially yung mga may bata at yung mga may sakit. Kasi ngayong panahon na to, talagang, di ba, ang sakit ay nandiyan, yung mga flu virus na ito. No, tingin nga nung iba dyan, parang ano pa to parang COVID ang dating. Kasi nga, pag merong isang nagkasakit sa family, sa bahay, halos lahat na nahahawa. Di ba? Kaya maganda rin na tayo po ay naghahanda and we thank God, we praise the Lord dahil yung iba sa atin na mga 2 weeks na wala, ay malalakas na naman, especially mga prayer team, considering na sila po yung mga seniors na. But those who cannot attend today, we understand their situation. And we hope and pray na kahit sa anuman lang, sa live stream, kahit ngayon or later, ay makasama namin sila. So, batiin muna natin yung katabi natin. God bless you, kapatid, sa likod. Diba? Medyo may mga bakanti upuan tayo. But we are still happy to see you. Dahil lahat ng mga naririto ay nagtagumpay. Amen? Hallelujah! Kasi sabi nga nila talagang yung mga Kristiyano daw ay ilaw at asin. Kaya kapag umuulan, natutunaw yung asin. Anyway, welcome doon sa ating bisita. Sister Chit, welcome. Okay, at least ayun, tumayo pa siya. And kanina nag-uusap kami at magkakilala pala sila ng Sister Gemma. Bisita sila nila Sister Marisa na invite. And we are so glad na kayo po ay nakasama dito. At alin, napag-usapan namin kanina, sila ay mga active na Zumba, ano ba tawag doon? Zumbaers o Zumba dancers. Sabi ko, why not dito? O, di ba? Napag-uusapan natin po sa PEC, sa council, sa leadership, we can open the church para maging ministry ng Zumba. So, again, yan, ina-announce natin. Siyempre, gusto natin hindi lang yung mga seniors yung magsusumba. At hindi lang mga babae. Kasi ang Zumba ay parang physical fitness. So, at least, mag-start tayo, baka pwedeng once a month or twice a month. And then, pag nakasanayan na, we can do it at least once a week. Di ba? Dito sa loob ng church. So, yun po. Ino-open natin siya. Kasi nadadaanan ko dun sa amin, sa subdivision, every morning, pag nadadaan po kami ron, ang daming mga nagsusumba. Babae, lalaki, mga may edad, mga nasa middle age. Sabi ko, ang ganda. Pag umuulan, wala sila. Ito, rain or shine, tuloy. Pwede tayo dito. Di ba? So sabi ko, why not i-open natin to? Kasi ito yung panahon na lahat ng pwedeng gawin natin para po maluwalhati ang Panginoon. Di ba? Andiyan pa ho ba kayo? Amen. Introduction lang natin yan. So, noong isang linggo, pinag-usapan natin yung story nung one of Jesus healing. Natandaan niyo ba yon? Nung nagpagaling si Jesus, di ba? Medyo kakaibang pagaling to kasi nga, yung bulag, pinagaling niya sa pamamagitan ng kanyang laway o saliva. At hindi lang ito isang beses, instant, kung hindi through 2 steps or 2 stages, 2 stages. Kumbaga, merong first step, may second step, which is very unusual dun sa mga ginagawa ni Jesus na pag nagpagaling siya, hawakan lang niya, sabihin lang niya, yung mga kaguluhan sa bansa, sa gobyerno, particularly sa corruption. Meron na naman yatang bago. Hindi ko alam kung saan yung bansa na may bago na naman na pinababa na naman yung kanilang presidente ng mga tao sa pilitan. Siyempre dito, we are hoping na wag naman sana mangyari. Kasi nga, yung presidente naman natin ay mukhang siya pa rin yung nagsimula nito para ma-expose. So, let's pray na lang tayo mga Kristiyano kung ano ang gagawin pa ng Diyos sa atin. But, in relation dun sa naman sa mga lindol. Aware ba kayo sa mga lindol ngayon? Yung frequency po ng lindol sa Pilipinas ay
masyadong madami. According po sa PhilBox, alam niyo ba yung PhilBox? O, di ba? Yung Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Meron daw pong estimated na 100 to 150 earthquakes annually sa Pilipinas. Pero lately, nag-exceed. Kasi parang meron tayo daw na everyday, meron ngayon 30 minor earthquakes. Minor yun. Pero 30. Sa isang araw, So, hindi na yan mabubuo yung 150 na maximum. Mag-exceed na tayo. Now, ano po yung gusto natin ipakita dito? Recent quakes in the Philippines. Tingnan nyo kung gaano yung frequency. Diba? Ito yung gusto kong pag-usapan kasi ano ba ang sabi ng Panginoon regarding dito sa mga signs na yan? Diba? Matthew 24:7, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginnings of birth pains. Mga kapatid, ito yung sabi niya, sa last days, sa mga huling araw, nation will rise against nation. Doon nangyayari na yan, pero ngayon, mas matindi. Kung kayo ay aware world sa global news, makikita nyo yung threat ng World War, ano na ba? 3. Yes. Baka kayo, dito lang kayo sa atin, hindi pa kayo nakikialam sa hindi pa kayo aware sa mga nangyayari sa Pilipinas. Mga kapatid, dapat ang mga Kristiyano may awareness sa mga ganito. That's why, para alam natin kung ano yung dapat nating tayuan, ano yung maintindihan natin, ano ba yung mga nangyayari na to sa atin. Diba? Hindi lang yung nation against nation, yung mga famines and earthquakes na yan. Matandaan nyo, hindi pa ho ito yung huli. Ang sabi dyan, these are the beginning of birth pains. Pero matagal na yan, di ba? Pero yung tagal na yon, sabi nga natin, anytime can happen now. Yun ang pag-uusapan po natin maya-maya. Wala pong nakakaalam ng actual date ng second coming ni Christ. But it's our duty, especially ako po bilang pastor, to be educated and be reminded of the things to come in the near future. Ano ba yung mangyayari ngayon sa ating bayan, sa ating bansa, mga kapatid? Our message for today is entitled, Standing Firm in a Fallen World. Paano ka ba tumayo ng matibay sa mundo na to na, tandaan nyo, ang mundo po ay, it will not get better. Instead, it will become more worse and worse and worse. Iyan ang sinasabi sa Biblia. Kaya iyan ang mangyayari. Don't think na hindi, ganyan naman talaga ang mundo. Hindi. Pabagsak ng pabagsak ang mundo. Doon may mga bansa na yumayaman, gumaganda yung lugar nila, but it doesn't mean na maganda yung nangyayari. Because yung moralidad ng bansa, moralidad ng buong mundo ay wasak na, mga kapatid. So ang passage po natin ay matatagpuan natin sa 2 Timothy 3:1. Nako, nagbabago sa doon sa ating PowerPoint. Anyway, basahin na lang po natin. Kung meron kayong mga Bible o kaya may mga Bible app sa cellphone, pwede niyo pong sundan na lang. 2 Timothy 3:1. Sabi diyan, you should know this, Timothy, that in the last days, there will be difficult times. For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God. Yung tinutulig sa yung God, tinutungayaw. Disobedient to their parents. O, ayan. Ungrateful. They will consider nothing sacred. Wala nang banal sa kanila. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good.
Hindi ba yan ang nangyayari sa atin ngayon? They will betray their friends. Pakilakasan pa nga konti yung aking mic. Hello. Yan. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, maging mayabang, and love pleasure rather than God. Hindi nyo napansin? Ang mga tao mas gusto yung pleasure. Ipagpapalit nila yung mga gawain sa church, yung pagpunta sa church, sa mga party, sa mga beach. Diba? Hindi ko sinabing masama yan, pero sometimes, mas nabibigyan natin ng priority yung pleasure. And that's what the Bible says that in the last days will happen. Ano pa? They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Mukhang relihiyoso. Maraming nga ngayon tao sa church eh. Di ba, ngayong panahon na to, mas maraming tao sa loob ng mga churches. Kasi napakaraming churches ngayon. Including tayo ng mga born-again churches. Dito na lang sa Pasig, ilan ba tayo dito? Dito na lang sa Pinagbuhatan, ilan yung mga churches na maliliit, na mga independent. Di ba? Sabi niya, stay away from people like that, yung mukhang relihiyoso pero hindi nila sinasabuhay. Layuan nyo ito. They are the kind who work their way into people's homes and win the confidence of vulnerable women who are burdened with the guilt of sin and controlled by various desires. Sila yung mga manloloko sa mga mahihinang kababaihan, madaling mayaya sa kasalanan. Such women are forever following new teachings. Yan, yung mahihilig sa mga bagong katuruan. But they are never able to understand the truth. Yan po. Ang daming ganyan na ngayon. Hanap sila ng mga gusto nilang teachings. At yung nagtuturo ng totoong tamang doktrina sa Biblia, ayaw nilang pakinggan. These teachers oppose the truth. Yun yung mga false teachers, just as Jannes and Jambres oppose Moses. Sino ba yung Jannes and Jambres? Sila po, yung dalawang mga magicians noong time ni Moses. Na si Moses, ginawa yung kanyang tungkod na ahas, yung magician na dalawa na to, inuupos nila ang gawa ng Diyos. Kaya din nilang gumawa ng milagro. Kaya din nilang kung ano yung mga nagawa ni Moses, halos napapantayan nila. Iyon ay tinatawag ng mga fake faith or miracles not from God but from the enemy. They have depraved minds and a counterfeit faith. Tingnan nyo. Counterfeit, peke yung kanilang pananampalataya. But they won't get away with this for long. Someday, everyone will recognize what fools they are, just as with Jannes and Jambres. Itong sulat na ito ay sulat ni Apostol Pablo sa kanyang young disciple na si Timothy, nang siya'y nakakulong doon sa Rome. Alam niya na malapit na siyang mamatay at that time. O, papatayin na siya. Winarningan niya itong kanyang young prodigy, o yung young disciple niya na si Timothy. At ang sabi niya, tingnan mo, bantayan mo, maging aware ka dun sa mga dadating na mahihirap, difficult times will come. And although si Paul, hindi siya nawalang pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, malinaw na itong tumatanda na siya at that time, di ba? Aging na po si Paul that time. But he was deeply concerned about the events that he saw. Nakita niya, naobserbahan niya yung mga nangyayari sa kanyang bansa, sa kanyang bayan. Kasi si Pablo, di ba siya yung pumunta kung saan saang bansa? Umiikot siya just to preach the gospel, especially in the land, in the nations in the areas of Gentiles, mga kapatid. So sabi niya, we cannot control what the rest of the world does. Kung anong ginagawa ng buong mundo, hindi natin kayang kontrolin. Pero tayo, bilang mga Kristiyano, kaya po nating kontrolin ang ating mga sarili. Amen? Amen. For the glory of God. Especially tayo na mga namumuhay at sumusunod kay Kristo. So, sa umagang ito, this is what I would like us to learn from this passage, especially in these last days. That we can only stand firm in a fallen world
by living faithfully and rooted in God's Word. Yan. Yun, dalawang bagay. Kung gusto mong tumatag, malabanan, matayuan, makasurvive dito sa mundo na tong pasama ng pasama, especially in the last days. Remember, sabi ni Jesus, these are the beginning of birth pains. Pag sinabing birth pains, sino yung mga nanganak sa inyo? Mga nag-labor. Mahirap ba mag-labor? Mahirap. Grabe, di ba? Para naman ako nanganak. Hindi ba? So, makikita natin yan, yung labor ng mga babae, yung ayan na. Humihilab na. Yan ang birth pains. Parang ganun ang description ng Biblia sa mangyayari in the last days. And we are in the last days. Today, many Christians are, sabihin na natin, maraming Kristiyano ngayon ng mga insensitive, unaware, and not concerned to the times in which we live. Maring isa na tayo doon. Wala tayong pakialam sa mga nangyayari. Basta ako, mabubuhay ako one day at a time. Sometimes, it's also a good perspective in life. Di ba? Wala na, minsan parang, hindi, one day at a time, nabubuhay na lang ako, pastor. Wala na akong pakialam sa gobyerno na yan. Kahit sino maging presidente, okay na, nakawin na nila ang lahat ng pera ng bayan. Pwede ba tayong maging ganon? Ang mga totoong Kristiyano dapat may concern pa rin sa nangyayari. And alam natin kung bakit nangyayari ang mga bagay na to. So perhaps we might say na itong topic na tong the signs of the end times, na-discuss na yan, Pastor, many times. Yes, totoo naman yun. By different preachers, pastors, yes, totoo naman yun. Nag-predict na ito o na-predict na ito long time ago, 1,000 years, perhaps mga 2,000 years ago, nung na-predict itong mga bagay na to. And yet until now, hindi naman nangyayari, Pastor, Di ba meron tayong ganyan mga pananaw? Sometimes, guys, hindi pa naman mangyayari yan, mga turo ni pastor na yan. But somehow, mga kapatid, tandaan nyo po yun, yung buhay natin, walang nakakaalam kung kailan tatagal. Di ba? Iyan ang realidad. And the Bible is very clear about the last days. Hindi lang si Jesus ang nagkwento, ang mga apostles, alam nila na dadating ito. Now, kinakailangan natin maunawaan ito. Maaring ito yung time o timely itong message na to para i-relate natin yung mga nangyayari sa bansa, nakaguluhan sa gobyerno, yung mga kalamidad, yung mga lindol na to. Yung iba na natatakot na Hindi napapansin sa Facebook. O baka kayo mismo naku, yung big one na naman. Di ba yung fault na yan, baka natamaan tayo. Buti yung Pasig, parang hindi masyado. Tinamaan ba Pasig? May portion ba? O tingnan nyo, meron pa pala. O, what if biglang dumating yan? Kasi kung saan-saan, nung isang araw, sa South, sa Mindanao, may lindol, 6.2. Maya-maya, ilang oras lang. Doon naman sa Norte, 5.2. Kung titingnan mo, kaya yung pinakita kong picture sa inyo, nakita nyo, buong Pilipinas, yung lindol. What if bigla ngang mangyari yung tinatawag nilang the big one? Yung mga bahay natin ay tatayo. Ito bang building natin na to? What if Sunday dumating yung big one? Tatayo kaya yung building na to? Mukhang malalaki naman yung Mark. Mukhang malalaki naman yung poste. Huwag lang sanang puro palitada lang yan. Hindi, mukhang matibay naman to. Wala naman ako nakikita mga cracks. Now, what I'm saying here, mga kapatid, is that yung nangyayari na to sa mundo, sa ating bansa, hindi tayo dapat nasusurpresa. Iyan na sinasabi, dapat alam natin na mangyayari ito sooner or later. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, but rather, expect natin ito na makikita natin very huge decline ng morality. Moralidad.
spiritual depravity in the world. Ano yun? Yung pagbagsak ng spiritual ng mga tao. Sinabi doon, may mukha na, na parang religious. Pero ang buhay nila ay kakaiba. Hindi mo makita na sila yung mga Kristiyano. At hindi exempted ang church sa mga pangyayaring ito, mga kapatid. In fact, si Paul, pinaalala niya yan. Sinabi niya sa Romans 13:11 that the day of our salvation is nearer now. Yung the day of salvation, yung nung tayo nakakilala, sabi niya, mas malapit na ngayon. Yung mga panahon na to, yung mga araw na ito, the day our salvation is nearer now than we first believed nung una tayong nanampalataya. And that is somehow true. For some reasons, ano yun? First, lahat tayo tumatanda. Sino rito hindi tumatanda? Sino ang hindi tumatanda dito? Wala. Lahat tayo tumatanda. Kahit yung mga bata, magulat ka. Dati parang mga liliit pa niyan. Yung iba ngayon, high school na, malaki pa sa'yo. Yung iba, college na. Yung iba, nagtatrabaho na. Yung iba, nag-asawa na. At yung iba, mag-aasawa pa lang. Yung iba, kinuha na ni Lord, nauna na. Oh. Yung iba, surviving pa and thriving. Sa mga kapatid, it's because we are getting older. The day of meeting, nung tayong nakilala natin ng Panginoon, tumatanda na tayo. And we are nearer kung saan tayo pupuntahan ng ating, o mamimit natin ng ating Panginoon. Now, look at this. Psalm 90 verse 10, our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow. For they quickly pass and we fly away. Verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sino rito yung nasa 70, 80 na? Taas kamay. Oy, madami-dami. Kulang-kulang 10. Bonus yan. Yan ang sabi dyan, no? Our days may come. Yan. Yan yung at least standard o average lifespan ng sinulat itong psalm. Pero, ang sabi dito, nung psalmist, si Moses, sabi niya, the wisest thing that we can do in this life is to number our days. Iyon ang pinakamatalinong bagay na pwede natin gawin sa mundong ito ay yung to number our days. Ano ba yung sabihin ng to number our days? Sige nga, pwede ba dyan magtaas kamay, sino malakas ang loob? Teachers, pero bibilangin ba tong araw natin? Age ba yung pinibiling dito? Literal ba ito? Of course not. Hindi po ito literal na pagbibilang ng araw. But it is about recognizing that we have a very limited time. Di ba? Meron lang tayong maigsing time. Kaya nga, maganda yung kanta ng SB19 na promote pa. Yung time, panoorin yung ganda. Pakinggan nyo siya. Very, makaka-relate tayo kasi may meaning yung song. Nagre-remind sa atin na maigsi lang ang oras natin sa mundong ito. So, i-grab natin yung ating mga araw na to doon sa mas mga bagay na dapat natin pagpokusan and wisely gamitin natin ito sa totoong importante. Hindi doon sa mga bagay na sabihin natin na unimportant or mga temporary matters, mga kapatid. Now, it has been a while since ako po ay nung nasa middle age. Di ba? Kasi kaka-birthday ko lang nung last. Nung iniisip ko, tinitingnan ko yung buhay ko, nasa ano na pala ako eh. Medyo yung middle age sa mga 40s, di ba? Tama ba? Kasi kung 70 or 80 yung edad ng tao sa mundo, pag lumagpas doon, bonus na talaga yun. Pero sabihin natin na average 70-80, ang middle age is around 45. I mean, 35 to 40. Tama? So, pass na ako doon. 56 na ako eh. Konti na lang, magsi-senior na ako. Pero si Pastor Mix, nauna na. Nakita ko si Pastor Mix. Nauna na yan. Ngayong taong ka, di ba, Pastor Mix? Ngayon ka na, di ba? Dual citizen na yan. Ayan. Now, wala pong garantiya that we are going to be alive tomorrow. Tama? Walang
namang garantiya na tayo mabubuhay pa bukas eh. Kaya nga, maging itong return ni Jesus is nearer. Yung pagbabalik ni Christ, mas malapit na ito than it has ever been before. Nung dating sinasabi. Kung bibilangin ko nga, minsan nga iniisip ko to, tama ba i-preach ko pa to? Matagal naman to nangyari na. Mangyayari, baka matagal pa to eh. Huwag ko muna kaya. Pero dahil sa nangyayari na to, at meron din ako nakausap na isang pastor na pag-usapan namin ito. Sabi ko nga, oo nga, mukhang kailangang ituro ito sa church, na i-aware ang church sa mga nangyayari sa mundo. At baka kasi, tayo, nasa loob lang tayo ng church, umaattend ka lang Sunday, pero wala kang garantiya sa sarili mo kung ikaw ba, kung bumalik ang Panginoong Jesucristo ngayon o mamaya, makakasama ka kaya? That's the question. Kasama ka bang kukunin ng Panginoon, nalilipad ka dyan sa iyong inuupuan? How about your family? Kung ikaw kasama, yung mga asawa mo maiiwanan, yung mga anak mo maiiwanan, yung mga apo mo maiiwanan, mga kapatid mo maiiwanan. You see? That's why sabi dito, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Para tayo, bigyan natin ng pansin yung mas mahalagang bagay. Kasi ang mga tao ngayon, yan eh. Kaya nga mamaya, pag-uusapan natin yan eh. So, the question is, how much longer do you think God is going to allow those things to happen? Yung mga nangyayari na to, violence, evil in the world, di ba natin tinatanong yan? Hanggang kailan kaya ni Lord sasabihin na, that's enough, tama na. Babalik na si Kristo. Babalik na ako. Tatapusin ko na yung lahat ng kasamaan na nangyayari sa mundo. So now, look at this verse. The verse 1. Sabi ng verse 1, you should know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult times. Gusto ko tong, ano ba tawag niya? Adjective, tama? Adjective ba yan, Ma'am Elaine? Tama. Minsan nakakalimutan ko na eh. Adjective, adverb, subject and predicate. Ay, buti man tayong English teacher dito. So, pag sinabing last days, ano kaya sa tingin nyo yan? Anong ibig sabihin ni Paul nung sinabi niyan last days yan kay Timothy? Yung phrase na yan ay maraming ibig sabihin, mga kapatid. Sa totoo lang. Ang sabi ng mga scholars, it can apply to the entire period nung first time na si Jesus ay bumaba, pinanganak, hanggang sa kanyang second coming. Iyon daw yun. Pwede yung time ng last days yun. Ayan, yan ang sabi ng mga scholars. And second, si Jesus Christ daw, totoo naman, di ba? He can come at any time, any day. Pwede siyang dumating. Pwedeng dumating ngayon. Pwedeng dumating mamaya. Pwede siyang dumating bukas. Yun yung last days. Kasi nga, nasa last days na tayo talaga. And obviously, pag in-apply mo ito yung mga huling panahon na. Ito na yon, di ba? Siguro month, year. Kasi alam ng Lord kung kailan eh. Siya babalik eh. So yun. Yung sinasabi rito ni Paul na kay Timothy, dapat alam mo to, alamin mo ito. Kasi yung malapit na yan, last days na yan eh. Yun yung period na yan, paparating na talaga siya. Now, yung different things na in-enumerate ni Paul doon sa first few verses sa 2 Timothy chapter 3 will always be present. Siguradong present yun kasi sinabi yun eh. Na diba si Jesus sinabi rin yun. In-enumerate niya, mangyayari yan. And there will be an increase dramatically as the near of the end of the age. Papalapit na kasi yan eh. So, the question is, nasa last days na ba tayo? Kung kayo tatanungin ko, nasa last days na ba tayo? Amen. That's why ang sabi rito, you should know this, Timothy. And God is telling us now, you should know this, Win Pasig. Kayong nariritong nakakarinig, dapat alam nyo ito. Dapat nauunawaan nyo ito
mga kapatid. Now, the most difficult or sa ibang translation, terrible days, perilous days, times, yun ang sinasabi sa ibang translation. It refers, originally, ang pinatutungkol daw to doon sa fears, sa pagiging fierce or violent or dangerous and frightening. Delikado, ano ba yung dangerous sa ano pa? Mapanganib, yan. Nakakatakot, yan yung mangyayari sa susunod na mga panahon. Sa darating na mga, nandito na nga tayo sa last days. So, i-expect nyo na mangyayari ito sooner or later, whether we like it or not. But as believers, we must be aware of it. We must understand and know, ano ba sinasabi ng Biblia, how to stand firm in this fallen world. Paano ba tayo tatayo dito? Ano ba ang dapat nating gawin? Now, ang ibig sabihin ni Paul dito sa last days, ito yung difficult times will come as men will reject all moral restrictions. Yan, di ba? And the society will begin to collapse. In fact, nangyayari na yan. Ang hihintayin na lang natin kung hanggang saan yung peak, kasi pataas ng pataas. Moral restriction. Wala nang restrictions. Wala nang bawal-bawal. Yung mabuti, sa kanila, yun ang masama. At yung masama, sa ibang tao, yun yung mabuti. And the society ay babagsak, magko-collapse. That is why, si Paul, winawarningan niya itong si young Timothy. Sabi niya, be ready, Timothy. Maging ready ka for the things in the future. Ito yung mangyayari. It will not get better, but it will get worse. Nakakatakot ba pag naiisip natin ito? Siguro parang minsan may fear. Pero yun nga, ang sabi rito, huwag tayong matakot kasi kasama natin ang Panginoon sa lahat ng oras. Kung ikay totoong Kristiyano, huwag tayong matakot dito. Kasi merong paraan ng Diyos na kahit man tayo dumaan sa mga mahihirap na pagsubok, yun yung sinabi ng Lord. In fact, sa last days nga sabi, kung hindi pa iigsiin ng Panginoon ang araw, maging ang mga elect ay hindi maliligtas. Pero yun ay yung pagka bumalik na rito yung Antikristo. Hindi natin alam, nandyan na siya eh. Sabi ng mga scholars, mga prophets, andito na yun. I-reveal na yan anytime. Ang dami nga nagsabi na, si ganito yan, si ganito yan, si ganito yan. Pero hindi naman talaga. Maaaring sila'y part lang. Kasi totoong dadating at dadating itong mga bagay na ito. Now, the signs of difficulties. Yan. Pag-usapan natin itong mabilisan. Ano ba yung mga signs? Ito. You should know this, Timothy, that in the last days, there will be difficult times. Tingnan nyo yung verse 2. People will love only themselves and their money. Nangyayari, hindi? Nangyayari, obviously. Ngayon, lalo dyan sa corruption na yan, di ba? Imagine mo yung mga tao na yan. Million, 100 millions, billions ng pera, sinusugal lang, pinatapon lang, samantalang yung iba, 1,000 piso hindi kayang kitain sa isang araw. Ang mahal lang nila yung sarili nila at yung pera. They will be boastful and proud. Nangyayari ba yan? Ang dami. Kahit nga sa church eh. Kahit nga mga Kristiyano eh, pastor pa eh. Mayayabang eh. Di ba? Boastful. Sama na ba ako ron? Proud. Scoffing at God, ito matindi. Ano yung pag sinabing scoffing at God? Ito yung tinutungayaw ang God. Nagsasalita sila ng mga pangit na bagay sa Diyos. They're mocking God. Nangyayari to, hindi? Nangyayari. Lalo yung mga atheists, lalo yung mga ibang relihiyon. Disobedient to their parents. Nangyayari, hindi? Mga anak. Yung mga anak namin, nangyayari ba yan? Nangyayari, pero mababait pa rin yung anak natin. Bumawi. Pero nangyayari yan sa ngayon. Kahit sa loob ng church. Kahit mga kids ng church. Ano pa? Ungrateful. Hindi mo naman pasalamat.
Dami ng ginawang mabuti ang Diyos sa kanilang buhay, hindi papasalamat. It seems parang, hindi, ako gumawa nito magaling kasi ko Pinaghirapan ko to Ungrateful, hindi lang sa Diyos, kundi sa tao. They will consider nothing sacred. Lahat ng bagay sa kanila hindi na banal. Wala nang kabanalan. They will be unloving and unforgiving. Nangyayari? Yes. Sa politika na lang, di ba? Wala nang pinakamadumi talaga yung politika Dating magkasama, magkaibigan, magiging magkagalit, magkaaway. Yung dating magkaaway, sa susunod, magkabati, magkaalyado pa. Di ba? They will slander others, siraan ng siraan, and have no self-control. Walang self-control. Yan nga Kahit sa church, walang self-control They will be cruel and hate what is good. Malulupit. At namumuhi sila sa kabutihan. They will betray their friends. Sino na rito ang niloko na kaibigan? Reckless, walang habas. Be puffed up with pride, puro kayabangan. They love pressure rather than God. They will act religious. Kanina pinakita natin, but they reject the power that could make them godly. Stay away from these people. Mga kapatid, ito yung sinasabi dyan Sabi ni Timothy kay Paul, you should know this. Dapat maunlawaan mo to. Sa ibang translation, sabi niya, mark this. Markahan mo ito. Kumbaga sa Bible, guhitan mo yan. I-highlight mo yan that every time na titingnan mo siya, ma-re-remind ka. Ito pala yung dapat kong tandaan. Ito pala yung dapat kong maunawaan. Pay attention to this. Now, kung ang mga Kristiyano alam yung mangyayari in the future, mga kapatid, what would be our expectations? Dapat hindi ka magugulat pag nangyari yan. At ako hindi ako nagugulat na one day ma-approve na yung same-sex marriage sa atin. Yes, it's a matter of time. Kasi nakasulat na yan. Mangyayari na yan. Kasi nangyari na sa ibang bansa. Tayo na lang ang ilang bansa na hanggang ngayon ay wala pang same-sex marriage. And so, itong mga verses na to ay nag-o-offer ng napakaseryosong listahan ng physical and moral depravity. Na, merong version yung Romans. Tingnan nyo. Basahin natin yung mabilisan na sa Romans. Ito naman yung description ng Romans 1. Sabi niya, for although they knew God, ito na ngayon sa last days, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him. Tingnan nyo, hindi marunong magpasalamat Pero sinasabi nila, alam namin ng Diyos, kilala namin yan. Maraming tao ganyan ngayon. Alam namin ng Diyos, nagsisimba kami, relihiyoso kami, may mga imahin pa nga, pero they are ungrateful to God. Never glorified God. Their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal human beings, birds and animals and reptiles. Yan yung mga idols. Therefore, God gave them over to sinful desires of their hearts. Saan? To sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another. Ang katawan, winawasak nila. Saan? Sa pamamagitan ng mga kalaswaan. They exchanged the truth about God for a lie. Nakasinungalingan. And worship and serve created things rather than the Creator. Wino-worship nila yung mga bagay na ginawa lang ng tao instead na yung totoong lumikha, who is forever praised. Amen. Because of this, dahil dyan, God gave them over to shameful lust. Nakakahiya, kalayawan, hilig ng laman. Tingnan nyo, even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. Babae, ayaw nang makisiping sa lalaki. Ang gusto na babae sa babae. Hindi lang yon. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Di ba? Matindi ngayon, lalaki sa lalaki. Maraming ganyan. O konti na kayong lalaki. Gusto pa, lalaki din. Paano na lang yung madaming babae? Kaya yung babae, no choice. Babae na lang din ang hahanapin.
You see? That's moral depravity. Iyan yung tinatawag na sexual, immorality. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty of their error. Tandaan niyo yan. Merong penalty ang Diyos sa kanila. Hintayin lang nila. Furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to the prey. Inalaw ni Lord, sige, yan ang gusto nyo. Okay, magpakalublob kayo, kumbaga baboy. O sige, ayaw mo dito sa malinis, diyan ka sa putikan. Sige, magpakadumi ka na dyan. Ganun ang ginawa ng Diyos sa kanila. So that they do what ought not to be done. Tingnan niyo, mga bagay na hindi dapat nila ginagawa, gagawin na nila. At ginagawa na nila sa panahon natin ngayon. They have become filled with every kind of wickedness. Lahat ng kasamaan, gagawin na nila. Evil, greed, and depravity. They are full of envy. Puro selos eh. Inggit. Di ba kahit sa church nangyayari na to eh. Murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanders, God-haters, insolent, arrogant, boastful. They invent ways to doing evil. They disobey their parents. Anuhan na naman yung parents. Oh. They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they do not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. Hindi ka gumagawa ng mga kasalanan, pero you approve those who practice them. Mga kapatid, you deserve death, sabi doon. Spiritual death. This is what will happen in the last days. Iyan po yun. Total moral collapse. People are lovers of money, lahat eh, di ba? Without love, boastful, unforgiving, not lovers of God. Yan to mga kapatid. Today, maraming tao. Di ba? Kapag it means trouble, pag pinakialaman mo sila. Kahit ka mag-anak mo, wala kang pakialam sa akin. Buhay ko to. Huwag mo kong pakialaman. Kahit kapamilya mo yan. Di ba? Ganyan na nangyayari ngayon eh. Kaya huwag tayong ma-surprise. Kasi yung mga tao, nire-define even marriage. Ang marriage hindi na between man and woman. Marriage can be also man and woman to woman. Kaya nga yung LGBTQ group, di ba? Para i-allow na yan na ikasal. Ako nagtataka. Alam niyo ba namang may mga Kristiyano na nagpapakasal ng ganyan? May nabalitaan na kayo? Meron. Yung iba kilala ko pa. Ha? Sabi ko, mga nataga-church to dati. And now, nagpakasal sila sa kapwa nila babae. So, and the church will not be exempted from this. Hindi exempted ang church dito mga kapatid. Look at this. They will act religious but they will reject the power that could make them godly. Doon lang muna tayo. Diba? Kasi sinabi dyan, stay away from those people. Blah, 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 blah. Ito yun, no? Hanggang doon sa dulo. Sinabi ni Paul dyan, parurusahan yung mga yan. So in the last days, may mga tao sa church na akala mo nasa church lang. They appear to be godly, holy sa tingin. But their hearts are far away from what is the true Christian essence of the life of a Christian should be. And surprisingly, alam nila, kilala nila God, and they will become more religious, mga kapatid. Magiging relihiyoso sila. Di ba? Totally different, pero totally different yung mga buhay nila eh. Ito po yung nakakalungkot. Maraming Kristiyano ang ganyan, pumapasok sa church. Pero iba yung buhay nila. Klase ng pamumuhay nila pag tiningnan mo. Ang danger niyan, maraming mga iglesyang mga mega churches na ang mga uma-attend, hindi nila nakikilala na. Kalahati lang doon yung nakapasok sa mga cell groups, sa mga discipleship groups, mga small groups, na kahit paano na di-disciple sila. But many of them
pumapasok doon sa church, nakikinig lang ng sermon to feel good sa kanilang sarili and yet walang pagbabago sa buhay. Hello? Walang pagbabago sa buhay. Sa totoo, ang dami kong nakitang ganyan ngayon. So, sabi rito, maraming tao na yan di ba? Many people will ask the right questions ngayon. Kasi mas maraming relihiyoso nga kung titingnan mo. Magtatanong sila ng tamang tanong pero ang tatanggapin nila ay yung maling sagot. Niwala kayo sa akin. They will join the church or other religious groups. Mababaptize sila, attend sila ng mga services, umaawit, nananalangin, ano pa. Pero yun nga, yung puso nila malayo sa totoong pagiging Kristiyano. Sila yung mga Christian sa bibig. Moral pa din. Asasama pa rin ang ugali, mga unforgiving, mga wala nang kung ano gusto, walang priority, hindi priority ang Panginoon, hindi priority ang time para mag-church. Di ba? Ito yung mga tao na makikita natin at sinasabi dyan. They act religious but they will reject the power that could make them godly. Ano ibig sabihin nito? They deny the power of God. Kasi wala nang kapangyarihan sa kanila ang Diyos. Yung Diyos na siyang may kapangyarihan para magbago yung buhay, hindi na nararanasan kasi hindi na nagbabago yung buhay. Nakikinig ng mensahe, nakikinig ng Word of God, nagagandahan. But pag labas nila ng church, the same pa rin ang buhay. Iyan po ang problema ngayong mga panahon na to. Samantala, alam natin na ang isang tao na nabaptize sa Holy Spirit, hindi lang to, ang ibig sabihin, ang isang tao na totoong nakipag-isa kay Kristo, isinurrender ang buhay niya, in short, the born again, naging Kristiyano, naging tagasunod ni Kristo, nakikita yung transformation ng buhay. Bakit? Because yung Holy Spirit bumababa sa buhay niya at yung Holy Spirit ang tumutulong sa kanya na mapaglabanan yung kanyang pagiging makamundo. Dahil nakilala na niya si Jesus, sinusunod na niya ang salita nito. At gusto niyang ibupamuhay na ito. Andiyan pa ba tayo mga kapatid? Tandaan natin na yan. Yung Holy Spirit ang nag-enable sa atin to bear its fruit. Ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pag wala nun, questionable. Kung hindi ka aware doon, hindi ka nagkakaroon ng pagbabago o transformation ng iyong isip na wala kang gustong gawin. Dahil ko naririnig yan kay pastor O lagi nga mo naririnig pero ina-apply mo ba? That's the question. Lagi nga pinapaalala yan sa church In fact, ako'y ginagamit lang ng Panginoon at nakapagsalita. Hindi ko naman alam ang mga buhay nyo. Hindi ko naman alam kung saan area kayo mahina. And yet, the Holy Spirit will help us na i-produce ito, na mag-grow tayo doon. Kaya nga yung ating tema, di ba? Ano ba yung tema natin ngayong taon na to? To grow, glow, and go. Ano ibig sabihin nun? For Christ. Mag-grow tayo. Pakita sa atin, ano ba yung growth na gusto natin? The spiritual maturity. Magbago ka ng ugali. Nakikita ba sa yung fruit of the Spirit? Remember, the fruit ay hindi tinawag na fruits. But the fruit, ibig sabihin nun, isang bungkos yon. Yung 9 na yon, na character, godly character ng Diyos na dapat nakikita sa atin. Nakikita yon. Maaaring yung isa, mas malaki nga lang, mas obvious. Pero hindi ibig sabihin na wala ka nung iba. Kasi madalas dyan, yung patience. Nasaan yung patience mo? Nasaan yung kindness mo? Nasaan yung goodness mo? Nasaan yung faithfulness mo o gentleness o self-control? Ito ang pinakamahirap. Self-control. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, self-control. Gawin mo yan.
totoo to. Nakakatawa lang, pero sa totoo lang, ang mga tao ngayon, walang self-control. How many times tayo bilang Kristiyano, kapag medyo, di ba, natapakan ka lang sa mga siksikang lugar, nagit-git ka lang, naunahan ka sa pila, nagulangan ka ng konti, nasingitan ka sa pagdadrive, umaalwas, nawawala yung pagiging Kristiyano. Wala yung self-control, nawala yung patience. Di ba? Ito yung attributes ng totoong Kristiyano. Now, tingnan niyo po ito. Look at this. Sabi ni Charles Ellicott sa 2 Timothy 3:5, isang English Christian theologian, academic and churchman in the 1800s. Sabi niya, this, by claiming the title of Christian, sino pinatutungkulan niya? Yung mga taong akala nila ay religyoso, nasa loob ng church, pero ang buhay ay iba. Sabi niya, wearing before men the uniform of Christ. Hindi mo maikakailan. Pupunta sa isang church, pare-pares lang ang itsura. Di ba? Lumalabas doon sa church, pag Sunday, nandoon. But their lives, dishonoring His name. The gravest injury to the holy Christian cause. Tingnan nyo, nung 1800s pa yan, nangyayari na. How much more ngayon? Mas madami. Imaginein mo yung nandoon sa malalaking coliseum na nag-church. Kung gaano karami. That's why sometimes, itong maliliit na mga iglesia katulad natin, na mga family church and small churches, nagbe-benepisyo tayo rito. Bakit? Kasi we are so close with one another. Kilala natin ang bawat isa. Meron tayong relasyon sa bawat isa. Kasi yung malalaking church, yun ang problema. Yung iba doon, walang relasyon sa bawat isa. Maliban na ikaw ay magkukumit dun sa isang mga discipleship group, which is very limited kasi ang hirap na talaga mag-meet ngayon. Kaya tayo, every Sunday, we do this opportunity na kung merong pang time, nagkakaroon tayo ng small groups para tayo makarelate sa mga kapatiran. Hello, nakukuha niyo yung point? Kasi kung pupunta kayo doon sa malaking church, wala na, paglabas nyo doon. Yung iba nga, habi ko nga sa inyo, hindi pa nagbe-benediction, lumalabas na yung iba. Makikinig lang ng sermon, dadating ng late, aalis, hindi pa tapos. What kind of Christianity is that? Diba? That's religiosity without spirituality. Now, how then should we live and stand the difficult days that are coming? Ano? Ano nga ba? Ano nga ba, Pastor? Tingnan natin yung sinasabi ni Paul kay Timothy. Sabi niya, but you, Timothy, certainly know what I teach and how I live and what my purpose in life is. You know my faith, my patience, my love, and my endurance. Tandaan nyo, itong si young Timothy ay merong close and very personal relationship with Paul. Close silang dalawa. Kasi disciple siya ni Paul. So, hindi lang niya pinag-aralan yung mga teachings ni Paul. Sabi ni Paul, di ba? Alam mo yung mga tinuro ko sa iyo. Pero hindi lang yon, you observe and followed my way of life. Yan ang sinasabi rito ni Paul kay Timothy. Yung purpose ko sa buhay, yung aking pananampalataya, yung aking patience, and my love. So ano hina-highlight dito? Hina-highlight dito sa passage na to kay Paul, yung true discipleship that involves a very deep relationship. Diba? Yan po ito eh. Not only that, a deep understanding, pagkaunawa, doon sa teachers or leaders' principles in life. Dapat alam natin yung mga leader natin, may prinsipyo niyan sa buhay. Hindi lang basta biyan doon sa mga salita. Meron magagaling magsalita, pero hindi magaling magsabuhay. Di ba? Ang gagaling magsalita, mag-preach, pero pagbaba ng pulpito, nakita mo sigaw ng sigaw, akala mo boss. Akala mo corporate na tao, pero pag tumayo sa stage, nagsalita sa maraming tao, akala mo tupang napakaamo. Pero pag bumaba, ibang klase sa mga kasama sa bahay, ibang klaseng magpatakbo ng mga tao, magtrato sa mga tao. Mga kapatid, hindi po. Sabi ni Paul, kilala mo ako, alam mo ako, wala akong tinatago. Mga prinsipyo ko sa buhay.
Now, tingnan niyo yung next verse na to, yung mga strategies na tong gagawin pa sa atin. Yan. Sabi niya ni Paul, nung kanina sinabi niya, di ba, sa verse 11 na lang, you know how much persecution and suffering I have endured. You know all about how I was persecuted in Antioch, Iconium, and Lystra, but the Lord rescued me from all of it. Yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ, Jesus will suffer persecution. But evil people and impostors will flourish. They will deceive others and will themselves deceive. Tingnan niyo yun. Yung sabi ni Paul dyan, yung mga masasamang tao at mga impostor, magpo-flourish pa daw. Pero yun, may hangganan. Kakalusin din sila ng Diyos. Sabi rito, they will deceive others. Lolokohin nilang iba, lilinlangin nilang iba. At sila mismo ay malilinlang doon sa kanilang maling katuruan, pagkaalam. So mga kapatid, yung principle na to is based on the truth, sa katotohanan, that following a godly leader is crucial in a Christian's life. Diba? Yung pagsunod doon sa tao, dapat mahalaga. Alam natin kung sino yung ipa-follow nating leader. Katulad ni Paul kay Timothy, naka-open yung buhay niya. Ako, yun ang aking prinsipyo rin eh. I'll make sure na kung ano ako sa church, ganun din ako sa tahanan namin. Kung ano ako sa tahanan, ganun din ako sa corporate, sa opisina. And okay, nagtatrabaho. Yun ang gusto kong gawin. Yun ang gusto kong ipakita sa mga, pag ako'y nasa church, the same person ako na because of God's grace lang ako nakakatayo dito. At pag ako'y nasa bahay, bilang tatay, bilang asawa, ganun pa rin ako. Wala akong dual personality o dual face. At kapag ako'y nasa trabaho, sa secular, ganun pa rin ako. Ang bottom line, ako'y lingkod ni Kristo. Kaya dapat na maging maingat tayo sa ating mga buhay. Because we become like the people we associate with. Di ba? Sabi nga, may kasabihan tayo, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sino mga kasama mo? At sasabihin ko kung sino ka. Kung kasama mo mga kurap, sigurado, kurap ka din. Di ba? Hindi mo papayag ako hindi kurap. Kapag ang kasama mo palagi mga immoral, I tell you, magiging immoral ka rin later. Sooner or later. Kung ang mga kasama mo ay mayayabang, mayabang ka din. Kaya nga, birds of the same feathers flock together. Totoo po yun. And so, mga kapatid, ito yung gusto natin. If we follow false teachers and leaders, yung mga leaders na may wrong interpretation sa scripture, mali din yung application natin sa buhay. Di ba? Minsan nga, may magagaling magsalita, pero mali ang interpretasyon. Delikado rin yun. Mahalaga maitama at maituwid ito. So, Paul uses himself as an example. Ginamit ni Paul yung sarili niya. Sabi nga niya sa 1 Corinthians 11:1, imitate me just I also imitate Christ. So, mga Kristiyano should follow, ang gusto rito ipakita, tama lang na i-follow natin yung example ni Apostol Pablo. Yan kasi yung sinasabi niya. But only, kaya nga lang, katulad nung paano niya i-follow si Jesus. Nakukuha niyo yung point? I-follow niyo ako kung paanong pina-follow ko si Jesus. Pero huwag niyo ko i-follow kung ang buhay ko ay hindi nakatulad ni Kristo. O, di ba? Pag may nakikita na kayo sa akin, well, mag-isip-isip kayo. Pag yung leader niyo, nakikita niyo, yung pastor niyo na nagtungunguna sa inyo, nagtuturo sa inyo, nakikita niyo parang iba na yung tinuturo, iba na yung ginagawa, iba na yung actions niya. Hindi na to makakristyano o hindi na to katuruan ni Kristo, well, i-question natin siya. At pwede natin siyang sabihin, i-rebuke in love. To imitate means to copy. Di ba? Tama? Pag sinabing imitate me, ikopyahin niyo ako. Copy the words and behaviors of another. And the command
is to look to Christ. Imitate me as I also imitate Christ. Kung hindi niya ini-imitate si Christ, wala siyang karapatang imitate natin. Hello? Diyan pa ba tayo? So, mapakahalaga na makita natin yun. Ako po, open ako dyan, kahit sa mga leaders, kahit sino sa inyo. Pag meron na akong nasabi ritong mali, o sa tingin nyo na mukhang hindi tama doktrina ni Pastor, you can call my attention, chat nyo ako, and I'm very much open and willing na makinig sa inyo. At malaman ano ba yung nasabi kong mali, and I'm willing to be corrected. Totoo po yun. And let's sit down. Kasi ganun ako sa iba. Kung may nakita akong mali sa iba, hindi ko sabihin, ay, mali ka eh. Ito ang tama, sa akin hindi. Let's sit down, pag-usapan natin. What's your point of view? O, paliwanag mo nga sa akin, ba't mo sinabi yan? Baka hindi ko lang na-gets. And then papaliwanag ko sa iyo yung aking side. And let's see, alin ba yung mas matimbang? Alin ba rito yung sumusunod talaga, tamang konteksto ng Biblia na tinuturo at sinasabi sa atin na dapat nating sundin. Amen? So, balik ulit tayo dito. This is what Paul is telling to Timothy and to us today. Ito yung sinasabi ng Biblia ngayon. To follow a leader who have nothing to hide from his life. Di ba? Kaya nga ito nga ang ating very intimate tayo dito eh. Kasi ako, alam nyo lahat ng kalikaw ko. Kilala nyo ako, kilala nyo asawa ko, mga anak ko, trabaho ko, bahay ko, lahat. Alam niyo yung mga leaders dito, mga close, alam na nila kung paano yung style ko ng leadership, kung ano yung mga decision making na style ko. Wala tayong tinatago. Alam niyo ang buhay ko, alam niyo mga pinagdaanan ko, mga challenges ko. Alam niyo mga napagtagumpayan ko, mga dinanas ko, mga sinakripisyo ko. Yun po yung gusto nating ipakita dito sa bawat isa. At dito sinasabi ni Paul, di ba? Regarding doon sa sufferings. Ayan, sabi niya, ako nga, na-persecute ako ng marami. Kaya sa bandang uli, sabi niya, everyone who wants to live a godly life will suffer persecution. So yung nangyari kay Paul, pwede mangyari kay Timothy, at yung nangyari kay Timothy, pwede rin mangyari sa ating lahat. At yung mga nangyayari na yan, saan? Doon sa mga persecuted Christians. Sabi ko nga, we are so ano sabihin natin ito? Blessed pa tayo. Kasi yung bansa natin, nandito tayo sa isang Christian nation. Imagine niyo kung ikaw ay nandoon sa Indonesia ng mga Muslim countries. Sa Middle East, underground. Hindi ka pwede magbasa ng Biblia. Sa China, limitado yung mga kilos mo. Tayo rito napakaluwag. And yet, we are so lax in our Christian life. So let's proceed. Tingnan nyo ito. Gusto ko yung ipakita rito na yung binigyan ng emphasis ni Paul dito, sabi niya, you must remain faithful to the things you have been taught. Sino yan? Si Paul, yung mga tinuro niya. Sabi niya, Timothy, maging matibay ka doon sa mga tinuro ko. Parang sinasabi ko sa inyo ngayon, yung mga pinreach ko na sa inyo for many years, napakarami ko nang nagawang preaching. For 14 years. Pag pinakita ko sa inyo yung listahan ko ng mga sermons ko, napakarami ko na nabagawang sermon. I hope natututunan natin ito at naipapamuhay. Now, hindi lang yon, sabi niya dito. For you know you can trust those who taught you. Mapagkakatiwalaan mo yung nagturo sa'yo. Di ba? You have been taught, ito to, malapit na tayo magtapos. You have been taught the Holy Scriptures from childhood. And they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting. Sino yung tinutukoy dito from childhood? Sino? Sino yung nanay at lola ni Timothy? Kanyang grandmother, sino yun? Si Luis at si Eunice. Na-preach ko na yan. Di ba? Just imagine. Sabi ni Paul, minention niya, hindi niya sinabi yung pangalan, pero sinong tinutukoy niya rito? Yung kanyang nanay at yung kanyang lola. From childhood,
tinrain na siya, tinuruan na, bata pa siya, tinuruan siya mag-pray, pinagpe-pray na siya mula nun sa kanyang pagiging baby. Siguro kinakantahan siya ng mga psalms, binabasahan siya ng mga stories in the Bible. Are we doing that? Ginagawa niyo ba yan sa mga anak niyo? That's why mga nanay na naririto, lola, tingnan nyo ang nagiging buti ng salita ng Diyos na inaipapamana. Ang bottom line dito, they have given you, binigyan ka nito ng wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Jesus Christ. Sa tingin nyo, si Timothy mananampalataya kay Kristo kung hindi siya na-sharean ng kanyang nanay at ng kanyang lola from childhood niya? Mahihirapan, maaari. Pero yun ay napakalaking pagkakataon, mga kapatid. And that's the reason we thank the Lord for our kids ministry. Sa yung mga Sunday school teachers. Palakpakan naman natin yung mga Sunday school teachers. Diba? Yung kanilang teaching and training na ginagawa, akala nyo ba ganun-ganun lang yon? Na parang Sunday school ay para lang dalhin yung mga bata ron, huwag mag-ingay dito kasi nakaka-distract kay pastor. Kukulit kasi ng mga anak natin. No. You bring your children doon sa taas para maturuan sila. Kasi yung iba nga gustong-gusto dinadala doon. Yung Sunday school, isa yan sa mga aspeto ng isang church. May mga tao na naghahanap ng magandang Sunday school para yung mga anak nila ay may paglalagakan at yung mga magulang ay makapakinig ng salita ng Diyos. At yung mga anak nila ay maturuan naman sa Sunday school ng magagandang bagay mula sa Diyos. And so mga kapatid, it's our chance to educate our children. Diba? Sabi ko nga sa inyo, you remember my sermon last time na sinasabi ko lagi na parang kapag ang bata lumaki sa church, nag-teenager, 50% ng problema natin nasosolve. Yes. Totoo yun. Yung mga may anak na lumaki dito, you see, most likely 50% dyan ay magiging maayos pag naging adult na sila. Kasi merong nag-aakay, may nag-aalaga, merong nagpe-pray. May mga kasama nila, sabi ko nga, yung mga kasama. Hindi puro yung mga kaklase nila sa school na mga non-believers. Doon hindi ko sinabing hindi mababait yung mga yon. Pero kapag yung mga tao, kahit sa estudyante pa lang, wala si Kristo, dapat ikaw na estudyante ka, ikaw din yung may heart sa kanila na ma-share si Christ. At ikaw yung nakikinig ng mensahe ng Panginoon, ikaw yung unti-unti na binabago, ikaw yung maging asin at ilaw sa kanila. Ikaw yung maging good example, model for righteousness and holiness sa mga kaklase mo. Di ba? Turuan mo sila na huwag mag-cheat. Sabihin mo sa kanila, masama yan, huwag mong gawin yan. Now, as we end, tandaan natin mga kapatid, the lesson, we can only stand firm in a fallen world by living faithfully and rooted in God's word. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, ready, go. We can only in a fallen, faithfully and rooted in God's word. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.